Pidi pero depende. Ay, nakakapagod naman yung depende na yan. Parang bro, hinga muna ako. Wait lang Kalma ka lang. Hey! Welcome to Undefeated Takes, the only podcast that is fully charged for you. Okay. So, hi guys. Welcome back to another episode. So, I'm Pat. And I'm joined once again by Ace. Hello. And I'm joined by Russell. Hello! Kamusta naman yung walk natin, boys? Ikaw, Russell. Si Russell muna. Si Russell. Walk? Anong yung walk? Kailan yun? Dahil nagpapahinga yan. Medyo maganda ang buhay niya ni Russell. Porket advanced na siya eh. Advanced Pasensya na. na sa Pero, Pasensya na sa aming dalawa. may ang tawag lang sa akin, choker. Yun lang naman. Hindi naman. Pasok pa rin. Importante, nakapasok tayong lahat. Pasok pa rin. Ay, Laban lang. Yes. Congrats True. din sa ibang nakapasok. No? Congrats din. Tapos, congrats din sa mga sumali kahit hindi nakapasok. Good job sa, for representing Philippines. Uy, Philippines. Philippines. Tontoa nga yung mga tontoa sila yung buong community na highest ata tayo, no? Or second highest something. Parang Daming naglaro. sa teams. Oo, na-shoutout tayo, no? Ayan. So, but before we proceed to our main topic, let us acknowledge our followers. So, for our YouTube comments first. Yes. So sa YouTube may nag-comment, Houdini daw for next hero of the day. So, sa future, kasi yung last episode may poll, tapos hindi kasama si Houdini sa poll, diba? So, dun tayo kumuha ng hero of the day today. Ayan. Tapos, next natin sa Facebook comments, no? First of all, si Chox. Love you daw, guys. Love you, everyone. Yun, love you rin, Chox. Love you. Si Josh Muji nag-movie. So, woo! Kasama siya dun eh. Oo, kasama siya. Nakimuho siya. Sariling hype. Woohoo boy siya. Woohoo! Tapos kay Sir Miko, yung idea niya daw na kay Vladimir is good daw ba siya sa 2v2? And I think sinagot naman na ni Heinz yung perfect answer doon na which is yung kailangan niya mag 3 low hand count para lang mag-proc yung ability niya, which is bad sa 2v2. Pangit talaga. Tapos shout out kay Kier ulit, ayun si Kier. Mark safe from masamang comment. Shout out ulit next video. Ayan Pat, baka gusto mo naman siya i-Kier ulit. Di pa ako naka-attend ng children's birthday party, wala akong wala akong pa-shout out kay medyo recovering pa ako. So, yun na yun. Okay na yun, Kier. Hanggang mga 3 seconds lang. Saka kay Jovic, no? Thank you din. Thank you sa pag-comment. Then, naman, sa Spotify comments naman natin, kay Donut. So, si Donut may pa-tier list para sa akin. Donut, dami mo yung life coach ko, no? Yung life coach Pat, S tier. Tapos si Dudong, A tier daw. Tapos B- yung Carl. Ayos yan. Maghanap pa tayo ng pang-tier list sa akin. Yung CP ganun. Oo. Gusto ko ng F. Anong tier yung naka-sombrero kapag nakabaliktad na yung sombrero? S+ yan, boss. S+ yan. Serious yan, serious mode. Ay, wait, eto, may tanong ako para kay Donut. Reply ka dito sa episode na to. Palagay naman sa anong tier yung TO Pat. Ayusin mo. Nakita na yata natin yung F tier. Grabe. Then, as well as yung comment ni DJV Moonji. So, I think, side ni Joshua. So, for the episode, may supporter siya. 3 heart. Heart. Third cousin daw. Huwag yung may third cousin. Pinsan niya to sa Apayao. So, yun yung makinig sa podcast para lang mag-comment. Pero salamat po sa inyong comment. Then lastly kay Miko. Ayan. So nag-comment siya sa Facebook, nag-comment din siya sa Spotify. Ganun ka-supporter natin si Miko. So yun, nalaman niya daw yung origin ng King and Fon. Then yun nga, yung episode for the last time yung 2v2. Ayun. So, marami pang 2v2 tournaments dyan. Yes. Yan. Thank you ulit sa mga Spotify comments natin. Yeah. Then lastly, so balik tayo sa Spotify, 'di ba?
na-mention yung poll kanina. So, yung poll natin for this week's Hero of the Day, si Yennefer, si Tesla, sino yun? Si Blackbeard. Jill. Si Daredevil, tsaka si Blackbeard. So, ang nanalo with 1% of the Antananan. votes, around 30%, si Tesla. Congrats. Discuss natin siya mamaya. Shoutout kay Tesla. Congrats. Shoutout kay Tesla. Kamusta ka sa kabilang buhay? So now, let's dive into our main topic for this episode, which are the types of gameplay. So, ayun, ang intro lang kasi may mga marami nagre-request na ngayon for drafting episode natin. Then sabi naman namin last few episodes na we need more time para mas maganda yung paglabas ng episode. Build So up. ngayon, unahin muna natin yung types of gameplay just to identify kung ano yung okay para ilagay dun sa makakatulong siya sa lineup creation nyo. Yes. Ayun. Yes. Saka as well as ito, isa kasi siya sa mga unang kailangan malaman pag Yes, sir. maglalaro kayo ng competitive. Kasi Yes. medyo siya one of the building blocks ng Unmatched. Yes, Ayun. yes, tama. So we have three main types of gameplay. So we have aggro, we have value, and we have fatigue. At ang maganda doon, 'di ba, tatlo tong main gameplay natin. Tapos kami tatlo. So Ay, mag-iisa kami dito. Grabe yung mat mo. Oo. Palakpakan. Quick math. Ayun. Maganda pa dito, lahat kami. Hindi, spoiler. Lahat kami, tagi-isa kami. I mean, ng preference iba-iba. Kung ano yung namin, i-discuss, yun yung type of gameplay namin talaga as a player. Ayan. Yes. So, let's start with aggro. Sino kaya? Yun. Aggro pag galit, gano'n. Halika dito, laro tayo, gano'n. Ayan. Kilala niyo ako, sino? Kilala niyo na. Okay. Pag nakita ko kayo, sabi ko, no, GG, gano'n. Yun yung aggro. Okay, let's define first siguro kung ano yung aggro. Yung aggro kasi, siya yung types ng heroes na at least once a turn uma-attack. Lagi siyang ma-attack. Ideally, laging uma-attack. Hindi kanya pahihingayin. Yung basically yung game plan niya until you run out of defenses. Kasi di ba minsan may reds ka lang tapos wala kang ma-fan defend. So yun yung probably kakamatay mo. Yung constant attack. How to play. What makes a hero of this kind fighter? Ano nga bang definition para masabi mong aggro yung ginagamit ng hero? I think may mga different types ng aggro. I think yung pinaka magandang definition pag aggro ka is you have a lot of card draws. Kasi, para to keep up. Kasi imagine mo if you attack, you maneuver, then you attack, one card up ka lang. Then if nag-double maneuver yung kalaban mo, lalamang na siya sa hand count. So, yung mga heroes na aggro, they love a lot of card draws. Kasi hindi na kayo abot ng patig most of the time. Yun yung gusto mong mangyari. So, yun. First of all, card draw. Then, gain action. Yung gusto din nila. Mga action gain heroes like Bruce Lee yun. Mga ganun. Pag tuloy-tuloy yung attack, yun din yung gusto nila. Kasi, hindi lang sila makaka-atake once. Maybe twice, maybe thrice, maybe even more if they want, di ba? Yun yung isa din na kailangan ng mga aggro. Like, flurry of attacks. Susunod doon yung how to play an aggro hero. Okay. I think out of these three, ito yung masasabi kong pinaka-basic. I wouldn't, I don't know if you'll disagree, pero hindi siya kasing komplikado ng other two na paparating. What do you think, guys? Yeah, parang totoo naman. Kasi yung basic game plan mo nga, di ba? Ano sabi mo, di ba? Maneuver attack. I mean, hindi naman laging ganun, pero yun yung usual na. Like 75% of your turn, probably ganun yung ginagawa mo. Yan, siguro. Ikaw, Pat, what do you think? Ako, I disagree. Siya yung for me, mas mamath. Kasi kailangan niya po, i-calculate niya na agad yung papasok na damage sa kalaban. So, umpisa pa lang, imamath mo na kung ano yung possible pumasok na damage, yung tumago sa damage para mapatay yung kalaban. So, ayun, for me. Okay. Siya nga pinakamahirap sa akin. Para sa akin. Yung nga pala, spoiler, ayaw ni Pat ng aggro. Allergic siya. Ayan. Ano ko doon, related doon. So, kung minamath mo, diba, yung damage na kaya mong ipapasok,
okay bang mag-bait attacks as Yes. an aggro player? Yes. Hmm. Dito yung pag aggro hero ka, you love regroup so much. Best of You both love worlds regroup. yun. Draw kasi, no? Oo. Like, sobrang ganda if mag-defense sila ng skirmish into regroup. Oh my God, that's so good. Kasi magdodraw ka ng card, tapos keep hand advantage is good. Tapos, nag-waste pa ng card yung imbes na Yun. i-defend nila sa high value na Yes. attack mo. Ibe-bait Yan. out mo yung high defense value ng kalaban para yung higher higher value cards mo tumapat sa lower defense value ng kalaban. Mas mataas yung damage ng makukuha ng kalaban. Yeah, especially pag nagpapanik na yung ibang Panic. players. Panic. Yan, panik na kasi 'di ba? Like constant kasi yung attack mo. So iniisip nila na parating na yung mga yung troso mo, 'di ba? Ayun. Ayun, yung puno mo, 'di ba? Shout out kay Mark Sandoval kasi naalala ko yung one game namin, like magkatabi yung Tesla namin tas Bigfoot. Tas first attack ko is regroup, tas kinancel niya, like full coil siya. Aray mo. Nag-polyphase siya, tas sabi niya, no cancel. So bumunot ako. Tapos, umatak ulit ako sa second attack, sabi niya, ito malaki na to. Tapos tinauban niya ulit, nilagyan niya ng polyphase, nag-defend siya ng polyphase ulit. Regroup ulit yung attack ko. Double regroup, so parang na-beat ko yung dalawang polyphase. So, Saya. sobrang natatawa ko. Tapos sabi niya, kala ko puno na kasi nag-regroup ka na. Sabi ko, hindi, bait lang, sabi ko. Ayun. Yun yung doon ka din mananalo. Nasamahan mo kasi ng beat attacks as an aggro fighter. Most aggros naman, meron naman silang ganong kind of attacks na bait. So, it works lagi. Lagi silang may ganong kit na tools para mabait yung kalaban. Okay? Yep. Then, yun, so actions, then constant attacks until they crumble without defenses. Yun yung basically main gameplay ng aggro fighters. Then, next is how to counter. Guys, since ako aggro player ako, meron akong, like, probably alam ko na rin naman yung ginagawa as an aggro player para ma-counter. Kayo muna. Ako, double maneuver. Yes. Hindi kasi, wait, explain natin. Hindi Sige. kasi, sa double maneuver, mag-move ka twice, magdodraw ka 2 cards. So, ibig sabihin, yung defenses mo, mas mabubunot mo. So, magkakaroon ka ng defense, syempre, sa mga attacks niya. Tapos, mag-move away ka pa. So, hindi minsan, madalas, mapipilitan pang mag-boost yung aggro fighter. So, lalo siyang magsasayang ng cards, lalo siyang madadown sa hand count kapag double maneuver ka madalas. Same lang with Russell na yung best way to counter aggression is just to double maneuver away. Para yun yung easiest. parang bro, hinga muna ako, wait lang kalma ka lang. Actually, yan. For me, actually, nakalimutan ko ding idagdag sa pros nila is they have a lot of movement, they have a lot of mobility. Like to chase around. Tama naman. Like T-Rex, yun naman din. Yun yung sagot nila. Minsan kasi, I think, bukod sa double maneuver, if your certain matchup allows it, like you can just body block. Yun pa, tama. You can just body block. If multiple yung sidekicks mo, pwede mong ikulong yung hero mo sa kanila. I-wall. Yun yung isa sa One of the key aspect kay aggro position kasi kapag kailangan mo maganda position mo para in case kung saan man pumunta yung kalaban, if worst case, one maneuver plus boost lang siya. Yes. Pero best case is just a maneuver. Yung simple maneuver lang, na hindi mo kailangan mag-boost para maka-attack ka pa rin. Kasi hindi ka mababawasan ng cards sa deck or ng cards at all. Ayun, ito actually, may question ako doon. Actually, hindi ko naman sinasuggest na umatake kayo. Pero meron bang certain times na if ina-aggro ka, can you at least punch back? Ayun, actually, assuming na may discard. Bring up ko Yun yung isa pang counter dun sa aggro gameplay. Kasi pag ikaw yung less aggro sa matchup, 'di ba? Yung goal mo is to have a higher hand count, 'di ba? Kaya ka survive. Maneuver kunwari. Oo. So kung kunyari nag-overextend yung aggro player na sobrang baba ng hand count niya, doon ka magkaka-chance mag-double attack, punish. Diba? Para lalo siyang mawala ng hand kung magde-defend siya. Pero kung hindi siya mag-defend, usually kasi nagte-take din yun Oo, magte-take yun So pwede siyang unang mamatay pa. I'd suggest 90% of the time just double maneuver if medyo delikado ka sa hand count kasi pag tinry mo pang sumabay, pumitik ka pa ng isa tapos one less card na mawawala sa'yo unless maganda yung hawak mo.
Oo, like, if it's I don't know, if it's a discard, random discard na magpa-proc mo on attack, Ah, like a G-Bat, Ah. ayun, siguro, okay lang din yeah, yun. sure, why not? Bakit hindi Kasi natin pag naka-discard ka ng attack, parang na-defend mo na rin yung attack na yun minsan. Basically, Yes. two cards na. Ganun Yes. din siya. Yan. Or may So, movement effect ka. May movement effect ka yan. on defense. So, at least one attack lang siya on his turn. Sure, On the opponent's turn. So, let's go with the, example, heroes ng aggro. Marami-rami naman. I think, Marami, yung, actually, marami. yung ibibigay naming heroes as we go along, they're the most definite definition. It's not even a right word. Yung pinaka-definition. Like, yun. Peak aggro, I guess. Yeah, that's Parang what I ganun would say. na. First of all, doon, siguro si T-Rex. Roar, roar, roar. Roar, si Donut. Ay, joke lang. Ayan. Napaka-aggro niya kasi, yun nga, yung ability niya is, End of she turn. draws then A lot. turn. Tapos, Daming draw. sobrang daming draw. Like, commanding impact, Daming gain action. Dinosaur's rule from gain action and draw. Then, meron siyang Doble movement. pa. Meron siyang movement effect from repulse. Then, closer. Gain action din yun. So, yung may mga ignore siya. Like, 50,000 for 15,000 ignore. Something. 15,000. 15,000, sorry. Grabe, medyo bigat na siya nun 15,000 lang. Yun lang yung gameplay niya. Unless, meron ba kayong, may nakita na ba kayong value? Hindi. Actually, Hindi wala pa pwede. akong nakikita. Oy, wait, May isa ito pa pala. yata. May isa Meron, yata. ito. So, yun nga Ay, sabi sorry. natin, di ba? Ito Meron, yung meron. parang matchups. Ito yung heroes na binabanggit natin. Parang yun lang yung peak aggro, di ba? Pero, hindi necessarily aggro lahat ng matchups nila. Hindi sila mag-aggro sa lahat ng matchups. Yes. Dahil may nalaro kami before na matchup. Si T-Rex yung tumatakbo. Even matchup yan. Yes. That's Alam mo against sino? Genie. Yeah. Genie. Doon ka makakita ng value-ish na T-Rex. Oo. Pero like Yes. 99% of the time, like, you kill your opponent. Pinaka-example is T-Rex. Then we also go to Houdini. Yan, isa pa. Yan siya yung notorious sa OTK, first turn kill, or FTK, first turn kill. Yun, dahil sa set the stage siya, no? Yung pick niya, tapos yung constant attack niya, constant attacks, gain action, bait attacks, yung next trick niya nakakainis. Oo. Kompleto yung aggro package, draw, extra action, movement. May movement pa yun. May movement pa. Pag inatake mo siya, like range shot, pwede kanya itulak by vanishing act para tabi kayo, di ba? Sa high attacks. High attacks, with big reveal. Oo, high damage. Plus, siya yung meron ng set the stage. Siya talaga yung malala. Kasi perfect information, then you can do whatever you want. Defense or whatever. Defense. So parang attack na rin yung equivalent niya. Attack na rin siya. Then may gain actions from like Beautiful Best and everything. Question ako dyan, sorry. Di ba nasabi mo combo fighter si Houdini and aggro siya. So lahat ba ng combo fighters nasa aggro? Not really, kasi wala akong naiisip agad na kumukombo pero babaluhin ka by the end. Parang ganon. Yan? Nasa Hero of the Day natin last episode, Raptors, di ba? Na-mention natin, hindi siya yung super aggro talaga. Nag-aggro siya, pero hindi siya yung full send lang. Nagva-value siya halo. Even Blackbeard. Nagiging action siya, pero yung main staple na gameplay niya is either fatigue or value. So hindi lahat ng combo aggro. Yes. Para alam ng listeners natin. Isa pa sa pinakakilalang aggro, Bullseye. Though medyo low siya. Pero there are times na sobrang lakas ni Bullseye sa certain matchups na nagka-crumble pag ina-aggro. I think na-try mo na yata itong Bullseye matchup. First of all, check lang natin yung yung mga certain kits niya kung bakit siya nasabing aggro. Dami niyang bait attack. Abot ka niya almost everywhere. Mobility. Hindi na siya gumagalaw Siya gumagalaw Abot ka lang niya pag nasa 5 yung map Abot ka na niya everywhere. Card draw galore, gain action galore, mga ignore value siya. Yes, ganun siya. Marami siyang card draw and abot ka niya everywhere. Lagi ka niya ma-atake every single turn. Yes. Actually, di siya magbubus maneuver to lang. Maneuver lang. Niya. Oo, kasi ability niya Ganun siya ka-aggro. Mikey, medyo on paper aggro siya, pero on paper aggro talaga. Pag yung shell insertion kasi may times na napo-force ka mag-value. Yes, kasi mabubusan ka ng attacks. Like, napo-force ka mag-value ka na lang bigla. So, ganun siya. How would you classify Raph? Hindi aggro si Raph for me. I mean, nag-aggro siya, nag-aggress siya. Siya yung mas aggressive usually, pero hindi ko masabing aggro yung... Hindi ko siya masabing aggro kasi may relentless siya.
Oo. Yung sinasabi namin ngayon, 'di ba, aggro, then sinasabi medyo value. Every character can be aggro or value or fatigue, 'di ba? May Pero spectrum lang. may spectrum, pero usually ano 'yan, nasa gitna 'yun ng aggro or value tapos value Ganun. or Oo. fatigue. Kaya 'yun Yes. yung naging discussion namin ngayon. Pag sinabi nating definition of aggro, it would be T-Rex, Bullseye, and Houdini. Okay, Okay. so yun na. So na-mention na nga, yung spectrum, 'di ba? Aggro, value, fatigue. So dun tayo sa next, syempre. Ano bang kasunod ng aggro? Fatigue. Ano? Ah, Ay, Si sorry, Dudong fatigue ba? kasi, Value! si Dudong, value. Akala ko joke 'yun ah. pati ka basta si Dudong, Pat. So kanina, sabi ni Ace, yung mga aggro daw, para sa mga players na laging galit, 'di ba? Laging naghahanap ng away. Ano yung value? Sino yung mga naghahanap ng value? Ito yung mga one-uppers. Oh. Lagi mong i-one up kasi yung mga cards ng kalaban mo. True. Itong value. So legit 'yun i-one up mo talaga yung mga Yep. cards ng kalaban. Yun yung goal mo as a value fighter. Ideally, sa mga interactions nyo, na tatalo mo yung kalaban in terms of value, ibig sabihin sa interaction, nanalo ka. So, paano mo exactly masasabi yun? Medyo mahirap siya i-explain Oo kung nga. hindi ka pa masyadong naglalaro ng Unmatched. Pero kung naglalaro ka kasi, ma-identify mo yun dahil yung power level ng card sa deck mo, kunyari yung mga top 10 cards mo, tumapat dun sa top 10 cards ng kalaban. Pero panalo ka sa interaction, umatak ka, nakadamage ka. So parang nanalo ka dun sa value interaction na yun, diba? Yeah. So kunyari, poste ni Bigfoot, kumain ng, let's say, pari ni Siri. Diba? Aray. Maganda, importante yung pari ni Siri. Pero Gonna use it for wala kang aggro. nakuhang value dun sa cancel, tas nag-3 damage pa. Diba? So Panalo panalo ka dun dun. sa interaction na yun, si Bigfoot. So as a value fighter, gusto mong gawin yun multiple times throughout the game. Yes, true. Kaya, paano nagiging value yung fighter? So, yung cards nila, magaganda or matataas yung value. So, ano na naman ibig sabihin nun? Maraming effects. So, high printed values usually or maraming ginagawa. Yeah. So, ano bang maganda example niyan? Kunyari, yung card ni Jill na utility belt, di ba? So, 3 value versatile. Tapos, ang dami mong choices. Pwede kang mag-draw, which is good against aggro. Heal, good against aggro din. Yung draw nga, kahit hindi aggro, sa value, pwede mo rin magamit eh. Tapos, ano pa isa? Movement, diba? So, ang dami mong options. Pipili ka, depende sa matchup mo. Para manalo ka, quote-unquote, dun sa interaction. So, ano pang magandang example niyan? Hirap kasi explain eh. Little Red. Yung magbigay tayo examples. Little Red, Hands. yan. So, for example, yung hands, yun yung card niya na bumabalik, di ba? Nagre-recur. Yes. So, ibig sabihin, na-attack ka ng 2 value attack, tapos let's say, mag-defend ng skirmish yung kalaban mo. E di, gumamit siya ng high value card para dun sa low value card mo. Technically, hindi ka nawala ng value kasi binalik mo lang sa hand mo yung card na yun. So, parang 0 yung nawala sa yung card, sa kanya isa. Wala kang damage, pero di ba? Talo siya dun sa hand count. Interaction. Actually, may tanong ako, Ras. Confirm ko, Ras. Isa ba sa main bread and butter ng value fighters are these cards? I think, oo. Isa yan sa mga top things na titingnan mo para maging value yung fighter. For example, si Tesla, di ba? Meron siyang repulsion, X-ray. Didiscuss natin yan further later. Di ba? May anima discards ka, kaya siya naging value fighter. Si Jill, meron siyang caught red-handed. So, 4 discards. Tapos, meron siyang 2 daisy schemes na magbabalik ng up to 6 cards, di ba? So, parang may 10 card difference ka na dun sa deck. Yes, sir. Diba? Kaya yung discard, ang laking factor niyan sa mga value fights. Kasi, siguro, 1 card mo, pwedeng 2 or 3 cards ang kapalit sa isang sa kalaban. Parang ganun siya. Sa isang interaction, yes. Ayun, diba? actually, di ba, yun nga, parang piggyback lang din ako dun sa sinabi ni Rat na yun yung nagpalakas kay Medusa like earlier in the meta. Meron siya 6 discards. Basically, 1/5 na nung deck mo di mo magagamit. Especially sa panahong walang recur. So, sobrang niya, parang kaya high tier si Medusa dati. Yun. I mean, high tier pa rin, pero iba siya, ibang beast siya dati. Unti pa yung heroes, no? Yes. I think pa yung sagot. So, as a value fighter nga, na-describe natin, di ba, kung what makes a value fighter. Pero paano siya exactly laruin? Kasi kung sa aggro, maneuver, attack yung basic gameplay niya. Paano sa value?
mahirap din yung sagutin kasi dito rin naman tayo sa Oo. unmatched Sa na laging spectrum. sagot. Depende, di ba? Depende sa matchup, kung anong cards yung kailangan mong gamitin doon sa matchup na yun. Ang daming depende talaga. Kaya maganda yung point ni Ace kanina na bread and butter yung discards. Kasi nga, hindi mo naman kailangan mag-isip doon eh. Basta mabawasan mo ng card yung kalaban, di ba? Happy ka. Happy It's a ka. deck, it's a card that they cannot use anymore. Oo. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-discard ka, panalo ka kaagad or lamang ka na, syempre, kailangan mo pa rin i-time yun, di ba? Yes. Kailangan mo pakiramdaman kailan mo gagamitin yung discards. Pero basically, one card mo kapalit. Multiple cards ng kalaban. Kaya okay. Twist to one. Oo, Card twist to advantage sa ibang games. So. So, minsan hindi mo kailangan ng damage. Or minsan yung damage pala part ng value yan. Kasi Yes. yung mga auto or effect damage, di ba? Kakain ng big defense. Kunyari, yung mga heroes in a half shell na 5 defense. Pero yung attack mo, once upon a time ni Little Red, Point blank. 2 value, point blank ni Yenenga, 'di ba? 2 value pero may mga effect damage. So lumalabas, kunyari yung point blank, umatak sa heroes in a half shell, lumalabas 7 attack yung ginamit mo. Add ko lang, Losing. dito sa value, almost same with aggro. Gagamitin mong resource. Correct me if I'm wrong. Pero ako, ang teen ko, gagamitin mong resource yung life mo, yung HP. More so sa value. Kasi ako, how I think of value, let's say, feel mo yung kalaban mag-bait attack. So, on your part, mag-take ka. Kasi, better to take a bait attack rather than waste a defense card na maganda para mas manalo ka sa value in the long run. Okay. Pwede, actually. Agree ako dyan. Theoretically, yes. Agree. Depende na naman. Pero, di ba? Yun, papasok tayo sa depende. Kasi, depende sa matchup. Like, maraming value fight. Depende sa matchup. Marami kasing value fighters, kung mapapansin nyo, medyo nasa low side, sa low end yung HP. Kaya masakit mag-take minsan. Yung iba, hindi lahat ng value fighters. Maraming value fighters na nasa low end. Yeah, okay. Gets naman. Yun pero, masakit doon. Pag pero mali ka ng call, aray ko po. Yun kasi, di ba? Kilala mo ako, Russell, pagka, kung paano sa'yo ko natutunan yan. Oo. Pag mag-take ako, talagang balls na balls talaga. Bahala na. Fuck this shit. Pero kung tama kasi yung call mo, ang laking laking swing yun. Kasi ba nag-take yung aggro ng regroup, then you take it? Yeah, may hand count advantage siya, pero... Ako okay lang. Okay lang. Depende, kasi, yes, pero okay lang. Depende pa rin, no? Pero okay lang. Matchup pa rin kasi, Tsaka wait, may add din ako dun. Sa mga value fighters din kasi, usually, meron din silang mga cards na low value, yung printed, pero magaganda yung effects. So, yun yung usually gagamitin mo sa mga bait attacks kung ma-predict mo. For example, yun nga, kay Jill, di ba? Caught red-handed. Isipin mo makahuli ng regroup yun. Draw 1 siya, discard 2. Ano pa? Mga ganun. Yun nga, what if yung kalaban mag-attack ng feint, offensive feint, di ba? Pagka feel mo, i-take mo. So, okay siya, i-take. Take 2,000. Nakatanggal ka na ng one quality defense or attack sa kalaban. So, panalo ka in the value, in the long run. Medyo nagtiteeter kasi yung recursion sa fatigue and sa... I think more so sa fatigue yung recursion. But some value fighters, meron ding recursion. Meron din, yes. Fully infinite hindi siya fully infinite. Pero yung mga recursion, kasi you use it for a card, then babalik. Like, makukuha mo yung extra value ng cards, diba? Magkaka-extra copy ka, kunyari. It's all about the values. Pero yun nga. So, paano mo kasi, so ito nga, yung question natin ngayon, paano mo naman ika-counter ang value fighters? Depende na naman. Depende. Oo. Value talaga yung medyo broad Kaya, sobrang matchup dependent kasi ng value. Matchup dependent siya. Okay, magbigay ka ng value fighter mo muna. Sige, yung hero of the day natin, Tesla. Agrohin mo isang value fighter. Depende pa sa kalaban, di ba? Depende sa kalaban. Pag tinignan kasi natin sa lens ni Tesla, alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung weakness alam mo yung weakness pero mostly sa value, you need to kill them before they can outvalue you. Lagi nating sinasabi, di ba? Full value. Ibig sabihin, nagamit nila lahat yung cards na pwedeng gamitin sa certain hero na yon or side. Yung Jill, full value yung Daisy Meaning, nagamit yung dalawang nagamit yung dalawang yung apat niyang versatile. So, okay, kahit namatay siya, okay na. Gamit mo yung cards ubos, meaning napakinabangan lahat. May use. Tama. Nakuha mo yung full value kasi nga
na-trigger mo yung mga Oo. gusto mong ma-trigger from her. Parang ganun. So I think the way you deal with the value fighters is Wag Unahan mo. mong Huwag mo you don't let hayaan. you don't papa-fulfill let them yung purpose ng cards. Parang Hindi ganun. siya wag unahan. I mean, wag lang prevent. ipa-trigger o prevent yung possible value nila. Oo. Yun. Tama. Kaya usually rin since yung mga value fighters ay maganda yung effects ng cards, 'di ba? Kaya Yes. natatalo sila sa cancels madalas. Ah, Doon naman sila nalulugi. Minsan, madalas pala. Nagbo-boil down dun sa anong matchup, tas anong anong state na nung game state, early game ba to, late game, na ang laking depende. Kasi lalo na So, pag paano pag kailangan dalawang mo value nalalaman. fighter kayo? Oo, pag dalawang value Ayun, fighter kayo, ayun, medyo- papataasan kayo ng ihi nun. ayos. Actually, oo. Ayos. Actually, oo nga. Kasi di ba? Diba? Ayoko na ang daming, yung mga Jill matchups na ganyan, kasi naaalala ko, like, magtititigan kayo sa mata, lalapit, hindi. Parang ganun kasi, Oo. di ba? Wala, yun talaga eh. Ganun talaga eh. Tapos at sa ulo, pag value to value yung laro niya. Laging depende. Si ano naman, kung si Agro, mahirap kasi kailangan mong i-match na agad yung yung buong Damage. game. Umpisa pa lang yung damage mo. Si value naman, mahirap kasi kailangan mong ipa-trigger yung value ng cards mo Para, Yes. para manalo. Yes, Parang yun yung ganun. ganun. Yun yung goal niya. Ipa-trigger yung value niya. Out-value mo yung kalaban. Yun, ma-out-value mo yung kalaban. Parang yung mga nag-aaway sa kanila, di ba? Wala kayo sa lola ko. Parang ganun, di ba? Kailangan laging mas magaling yung lola mo. Ganun. Na-discuss nga natin paano siya laruin, depende. Paano siya i-counter, depende. Depende. Bigyan niya lang tayo ng heroes na papasok. Depende pa rin. Alam mo, sabi nung nanonood, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Sir, Sorry po. nakikinig ba kayo on defended takes? Depende po eh. Sorry po. Okay. So, bigyan natin ng mga sample heroes na talagang masasabi mo agad pag chinek mo yung deck nila, value sila. So, yun nga, Yes, sir. na-mention na natin si Jill, di ba? Hindi natin si Tesla. Bakit? Kasi nga, yung mga usual discards, tapos pareho silang may mga masasakit din na attacks, yung parang sure damage, ganyan. So, regardless of high value blocks, may tatagos na damage. May isa pa akong favorite na value fighter na hindi siya widely regarded as a value fighter. Si Yennefer. Si Yennefer actually value talaga siya for me. Hindi siya aggro. I think, True. defense, yeah. Goal mo pa rin as Yennefer is patayin yung kalaban. Yes. Pero parang sabihin mo nang nasa gitna siya ng spectrum ng value tsaka aggro. Ah. Pero Yes. leaning towards value pa rin. Parang let's say 30% aggro, 70% value. Parang ganun yung tingin ko sa kanya kasi yung cards niya, ang dami ng discards, 'di ba? May tatlong ball lightning. Tapos kung manalo ka sa ball lightning, kalaban lang yung magdi-discard. Tapos yung incinerate, optional 6 discards, up to 6 discards. Kung hindi, edi damage. Hailstorm, 'di ba? Hailstorm. Damage Discard din or 2. discard. Actually, tinanong ko sa'yo. Tinanong ko sa'yo, Russell, na like, nung bago-bago pa si Yennefer, do you go for aggro or value? So, parang nagpapaisip tayo kasi papatayin ka niya ng damage, pero babaluhin ka niya. Babaluhin ka niya, yes. Okay, Babaluhin ka ganun niya. siya. Yung pagka-value niya weird kasi nga yung aggro gameplay, nandun eh. Yung a-attack ka sunod-sunod ideally. Kasi lagi ka namang lamang sa hand. Yun naman yun. In an aggro way. Yeah. Oo. Kaya medyo hybrid siya. So, for example nga, yung Echoing Blast, 3 value, pero lagi mo i-boost, diba? Kaya siya naging value. Magde-decide ka kasi kung tatalunin mo yung card ng kalaban eh. Nasa iyo yung decision. Kaya, best pa pag tinake niya kasi wala kang nagamit. Technically, wala kang ginamit na card. Meron kang free 3 damage. Bumabalik kasi. So parang ang nangyari kay Yennefer, lahat ng cards mo, parang naging attack siya dahil sa Echoing Blast. Yes. Na-convert mo sa damage. Na-convert mo sa damage lahat. So yun yung isang value fighter na gusto ko na weird. Weird kung isipin. Ayun, may mga questions din ako. Kasi yun nga, di ba sinasabi natin, value heroes, probably sila yung pinaka-versatile in a way. Versatile kasi nag-teeter sila lagi nasa gitna sila eh. Nasa gitna. Totoo naman. Example mo kay Tesla, like kilala kita Russell as value Tesla. Pero syempre, like nung unang nilaro ng mga tao yung Tesla is 7 hertz brut gano'n, di ba? Then full charge then death ray, gano'n siya, di ba? Meron silang mga avenues pa rin naman. Doon talaga. Tama ka doon, versatile. Sila yung pinaka-versatile. I think ito yung question ko din. Like, how do you define Siri? I think Siri. Ikaw, sobrang taas ng value ng cards niya.
may recursion pa siya. Mm. 'Di ba? Yung schemes niya 3 AoE damage, meron siyang 7 attacks na potentially uncancelable. So, wala. Mahirap i-outvalue si Siri. Plus yung ano niya pa, Unicorn Ally. Plus yung Lady Mm. Space and Time. Like, sobrang Dami. dami niyang Dami niyang value. ginagawa. Do you consider her the ultimate definition of value fighter? Value, actually, oo, si Siri. Feeling ko rin, parang siya yung peak value fighter. Ikaw, Pat. Ngayon, currently, yes, na-dethrone niya na si Yenenga sa value. Ayun, si Yenenga. Queen of Pero value. si Yenenga kasi si Yenenga yung parang pwede mong ilagay sa kahit saan na gameplay doon sa tatlo. Kaya yun, in short, value equals depende. Pidi pero depende. Ay, nakakapagod naman yung depende na yan. Ano Actually, bang next natin? Ito mas nakakapagod yata yung sasabihin. Matutulog ba ako yan, Pat? Sige na, ito na. Ito na. So, yun nga, na-discuss na yung aggro ni Ace, na-discuss na yung value ni Russell. Ngayon, discuss natin yung fatigue ni Pat. Yan, wordplay ang mo. Yung fatigue na term, nanggaling siya sa term na you'll focus to exhaust or fatigue. Papagurin mo yung resources ng kalaban rather than dealing direct damage na from attacks. Yung fatigue kasi, defensive archetype yan na focusing on survival saka drawing as few cards as possible. Plus, doing passes. Ano yung passes? Passes are schemes that don't draw cards or gain an action. Kasi, ang goal mo sa fatigue is medyo valuein. Goal mo sa fatigue is ubusin na lang. Ubusin yung cards ng kalaban. Pagurin, na to the point na mawawala na sila ng gas. Titirik sila. Mawawala na sila ng damage para ikaw, buhay ka pa. Yun. By the way, add ko lang, yung passes, yung attack, pwede rin siyang pass. Yeah, yes. Siguro, best to describe or passes or actions that don't draw cards and gain action. Tama. Yun yung best. Pero usually, nagsimula yan sa schemes eh. Then, attacks or passes as well. Plus, yun nga, additional naman, sa fatigue, healing. Good indicator na fatigue yung Pwede yung fighter. Pwede mag-fatigue dahil may healing kasi kailangan nila ng healing kasi medyo pag na-damage sila para mabuhay, survival nga, 'di ba? So you need healing plus recursion. Yung recursion nga na nabanggit kanina, better sided siya sa fatigue kasi nga ang goal mo to fatigue is ubusin yung cards ng kalaban to the point na wala na siyang deck, then pag nag-maneuver siya or basta nag-draw, they will take 2. Kasi nga hindi ka naman uma-attack or dumadamage through attacks. You're doing damage through fatigue damage. So guys, yung fatigue damage, yung effect damage, yung whatever damage yan. Medyo isihan nyo dyan sa shout out sa'yo. Love you. Joke. Ayan. So, lang. Wag lang kayo mag-away, pero it's good to have healthy discussion about these characters or these terms on match. What makes a hero this kind of fighter? There are 4 main things for me to consider a hero to be a fatigue fighter. First, meron siyang good defensive package. Kasi nga, spoiler, lugi si fatigue sa aggro. Kasi ang goal ni fatigue is to survive. Si aggro pumatay. So, kailangan ni fatigue to have a good defensive package. So, either you have high quality of defenses or meron kang sidekicks na pwede mag-tank dun sa possible damage ng kalaban. Next, you have healing. Sinabi ko na kanina, healings para yung HP mo mawala ka dun sa lethal. Next, passes nga. So, schemes that don't draw or gain action. What else? Recursion. Yun nga, nabanggit ko na kanina para yung recursion para up ka sa deck count. Kasi gusto mo nga mag-damage yung kalaban through fatigue damage. Then habang ikaw, medyo marami ka pa. May timer ka pa na mabuhay or lumayo para lagi hindi mo ka ibabalik mamatay. yung good defenses mo. Yes, true. Or healing. Lastly, may isa pa pala, 5 pala. Cards that let opponents draw or discard from the deck. So, yun yung isa sa parang sobrang niche na na makikita mo for a hero to be a fatigue fighter. Pag let's say nagpapadraw siya sa kalaban kasi you want your opponent to draw cards para namimil. Tama si Ace.
nagmi-mill ka through drawing yung papadrawin mo siya or ipapa-discard mo yung sa discard yung top card sa deck. Actually, ang kalaban mo sa Fatigue, yung deck ng kalaban, tsaka Mm. yung buhay mo. Ayun. Tama, So, tama. ang mahirap naman sa Fatigue, sa aggro nga, minamath mo, sa value, depende. Sa Fatigue, ang mahirap dyan, deck order. Dadating Yung ba yung deck depensa order mo? mo. Mm. Dadating yung defenses mo. Kung kailan darating defenses mo kasi once na hindi ka magkaroon ng magagandang defenses, kahit nag-double maneuver ka, Mm. masakit. O, kung Masakit ano, sa pag tumake ka ng damage. kung Mm. Ayun. suboptimally yung defense mo. Oh, Like, yes. kahit Yun, lamang ka yun. sa deck, pwedeng ma-outvalue. Hindi na kayo aabot sa fatigue. Hindi na ipapabot sa Mm, mm. fatigue kung, iba, yung defense mo, cancel, tapos may puro cancel or like 2 value. Tapos, Mm. puno yung pinalo sa'yo, you take 4. 4 damage kahit, ka. Oh. kahit lamang ka ng 3 cards, parang Ano yun? it wouldn't matter that much sa deck. Yung 4 damage, 2 cards din yun eh. Ganun din. Oo, parang ganun True, siya. true. Then you always look at your cards sa deck as 2 damage. Mm. Parang tinitingnan mo, 2 HP mo yan. Kasama yan sa buhay mo. Oo. Kasi yun yung goal mo eh. Mabuhay lang. lang. Hanggang mawalan ng deck ng kalaban. Yung previous episode, laging nasabi ni Ace, yung mannerism ko na lagi ako nagkatanong ng deck count. Kasi Oo. nga, yun talaga yung yun yung gameplay. Mat So, niya. ay bibilangin mo yung cards ng kalaban versus sa deck count mo. Deck count ng kalaban versus deck count mo. So, hahanapin mo kung paano mo siya mafa-fatigue. Ayan. Grabe yan, nakakainis kalaban yung mga ganun kasi tinatamad ako mag-mat minsan. Pag malayo pa, tapos nakita ko nagma-mat out yung kalaban ko. Yung kaurat, tatamad ako. Bilang aggro fighter. Ako bilang fatigue, sanay ako sa nape-pressure ako eh. Pressure talaga all the way. Third one pa lang pressured ka na. Actually, Ayan. ganun sa fatigue fighters kasi 'di ba? Minsan matchups pa lang mamamath mo na eh. Dahil alam mo yung decks eh, 'di ba? Mabibilang mo na yung passes and yung total cards sa deck. Yes. Pag fatigue fighter, makikita mo, alam niya agad yung passes ng kalaban. Bilang niya yung passes ng kalaban sa passes niya. Bibilangin mo na yung niya eh, yung deck count mo talaga eh. Madidinig mo Simula pa pa yun. lang, uy, +6 na ako. May isa ka pang pass, ganun. Like pag binibilang mo eh. Ayan. So, how to play? Usually, sabi nga, ang the best way to play Fatigue Fighter, double maneuver. Duwag, Yun lang. sabi nga. Duwag. Hindi. Well, sorry. Double maneuver, early game. Para makuha lang yung defenses mo. Then, position. Positioning yung yung pinaka maganda dito sa sa Fatigue. Kasi you wouldn't want to be attacked ng kalaban twice. So, mas gusto mo, magma-maneuver ka para malayo ka. Mas maganda pa, better, kung magbo-boost sila kasi they would waste 1 card. And mas maganda doon, nagdo-draw sila. Kasi when they maneuver, mag-draw, so -1 na agad sa deck count nila. Versus sa'yo na nag-double maneuver ka kanina, pero babawiin mo na lang on the later turns yon pagka ganon. May dagdag lang ako dyan din. Minsan, pwede ka rin mag-maneuver boost, di ba? Para hindi ka talaga abot. So, isipin mo yung card na yun, naging defense, tapos wala rin attacks yung kalaban sa turn niya kung hindi ka talaga niya abot. Minsan, nagba-boost ako ng attacks para lang, kasi di ka ma-attack eh. Boost ka ng attack para on the opponent's turn, double maneuver siya, less 2 na agad yung niya, deck count niya. Kasi yung attack mo naging defense, di ba? Parang ganun yung nangyari. Basically. Add ko lang din, parang ito yung pinaka gusto ng Fatigue Fighter, yung passing the initiative. Yes, tama. Kasi ang dami nilang pass na most of the time, yung initiative nasa kalaban. Initiative is yung bibigay mo initiative kalaban, meaning sila yung lalapit sa'yo kasi sila yung kailangan dumamage sa Kasi mag-overdraw sila. Kaya umatake. Yun, magkakaroon ng turn sa Fatigue to attack first, then maneuver away. Kasi to attack nga is just a pass. Lalo if walang combat draw yung card mo, yung attack mo. So, you attack as a pass, then maneuver away. You can boost or whatever. At least hindi ka double attack lang. Yun lang yung dun. Yung Force mo to maneuver, no? Lagi. Force mo. Yun nga, bigay mo initiative sa kalaban talaga. Kung medyo, alam ko naman marunong rin kayo mag-Fatigue at least. Anong take nyo dun how to play sa Fatigue? Parang ganun nga, yun nga. Pero actually may mga times din, pero
I guess hindi naman gano'n kadalas, na nasa fatigue fighter yung initiative. Kasi papasok na naman tayo dito sa previous na gameplay na value, Okay. parang gusto mong tanggalin naman sa kalaban yung attacks niya na versatiles, kaya ka a-attack. Kasi 'pag confident ka naman na in those siguro next extra turns, magsu-survive ka, hindi ka naman malulugi, gagamitin mo na agad yung attacks mo as passes early on pa lang. Tas ma-outvalue mo, matatanggal mo yung versatiles na potential attacks din ng kalaban para yun nga, sa future turns naman, dun mo babawiin, parang sabi mo kanina, 'di ba? Isa siyang way to play din. Hindi siya laging purely Maneuver. defensive. Majority of the time, yes, defensive. Pero minsan kailangan mong maging offensive para on the future turns dun ka babawi. I guess kapag gagawin mo lang yun kapag feeling, ayun nga, tama sinabi mo kanina, healthy ka, healthy enough yung hand mo para to take, for the succeeding turn na a-attack, let's say, attack twice yung kalaban. Safe pa rin, Safe ka. Yun, tama naman. yes. Tama, I can Parang see nag-pass ka na it, agad. So Yes. parang nag-pass ka na. Pass din pa rin. Pass pa rin naman kasi siya. Yun. Pero parang majority of the time pa rin yung sinabi mo nga yung usual na nangyayari. Ayun. Okay. So sa akin, I think yung pinaka-idea talaga kasi ng fatigue is passes. Like, a lot of passes. I think yung pinaka-notorious dating hero fatigue dati is Sherlock and Beowulf. Yun, si Sherlock, sobrang daming yellow cards na passes. And at the same time, nadi-disrupt niya yung cards ng kalaban. Then kay Beowulf, sobrang dami niya ring passes. Yung games na pag walang katabi si Wiglaf, basically pass yun. Yung healing din, paano siya, pasok siya dun sa description ni Pat na heal passes, then forcing the initiative sa kalaban. Pero actually, meron din ako isang question. Do you think fatigue heroes yung pinaka may kailangan ng maps? Ako, hindi. Agree. Hindi rin ako. Agro pa rin. Agro pa rin kailangan ng Agro mapa. pa rin, oo. Agro pa rin kailangan ng pa rin. mapa. Actually, ako agro din. Kasi isipin mo, bigyan si T-Rex ng Solomon's Mine. Oo. Ang Aray ko gagawin po. nun? Aray Sige, ko. baka dun sa mga newer players na di alam yung Solomon's Mine kasi laging banned yun. Banned Ano yun. na lang, Hiyurot. Bigyan mo ng Hiyurot si T-Rex. Anong Kahit pa yung Bigyan movement mo. mo, pang bukas lang ng pinto. Actually, feeling ko, for me, fatigue yung pinaka... Position dependent. Hindi kailangan, position heavy siya. Hindi siya kailangan hindi siya kailangan ng mapa. Least dependent. Least siya. Best, ano na siya, sobrang saya na niya, bigyan mo siya ng corridor map. Sobrang saya na niyan. Pero kung hindi naman, okay lang. Walang problema. Wala pa, Okay na tayo sa how to play. Actually, may dagdag lang ako doon sa how to play. Okay. Marami kasi ako nakikita na tinatry nila mag-fatigue by double maneuvering, double discard. Pero di ba nasabi mo rin kanina na kailangan mong bilangan yung counts, hindi ka pwedeng basta draw lang. Basta-basta. Diba? Kailangan lamang ka. Ang problema kasi dun sa double maneuver, double discard, minsan, okay lang siya, pero kung yung kalaban mo may 5 cards lang, tapos magdo-double maneuver lang din siya, walang mawawala sa kanya. Mas malulugi ka. Nag-minus 2 cards ka. So, gagawin mo yun usually kapag yung kalaban mo rin 6 to 7. gagawin yun. 7. 7 to 7, discard 2 both. Siguro, ang thinking ng iba, kasi may recursion sila, hindi siya enough. Hindi enough na sabihin mong 5 cards yung kalaban. So, on their turn, mag-double maneuver siya. Ikaw, double maneuver, discard 2. Hindi siya enough para, manalo ka sa long game eh. Nalugi ka na agad dalawa eh. Lugi ka eh. Saka yun, on the context of that, check nyo rin kung ano yung tatapon yung card. Kasi, if magtatapunan kayo ng card, mas valuable ba itatapon yung cards kaysa sa'yo? Again, babalik tayo kay G-Pat. Sige, pag nagtatapon ako ng 2 punch, okay lang. Like, it's not useful. Yung ano itatapon mo, pag nagtapon ka ng shift, panalo na agad ako dun. Kasi lagi mong titingnan yung draws kasi kailan ka nagdo-draw. Saka yun, minsan hindi nila din pala nababasa in a fatigue game. Yeah, even kayo sa deck, tapos maybe evenish kayo sa HP, pero yung marami ka pang draws and gain action sa deck mo. Yun, minsan hindi yun napapansin na, hindi, even kami sa deck, tapos siya na yung titira. Pero meron kang at least 3 draws pa sa defense mo. So, lugi ka na din. Di ba ganun? Ayun. So, how to play done. How to counter? Hyper-aggression. Yes. Yan lang. Huwag mo nang fatigue. Gatin mo. Early game pa lang,
pagurin mo na, ano mo na, habulin mo ng habulin. Usually Wala na wala namang card magagawa draw yan. yan eh. Oo. Kagat-kagatin mo na, ba't maaga Agad. pa? As well as position punish. So pag na-punish mo yung position ng fatigue fighter. So abot mo siya on maneuver boost, kahit maneuver boost okay lang. Medyo counter na siya Napin kaya mo, sa no? fatigue. Oo, yeah, exactly. Pag napin. Or kahit coral Wala eh. na. Ano siya, wala na sa takas. Oo. On your turn, maneuver lang attack. Unless IM yan. Ayun. Speaking of IM, example ng heroes natin. Ay, nako. Diyos ko. Yung pinaka malakas. One of the first fatigue fighter, Invisible Man. Ay, Kasi shoutout kay RJ. shoutout kay RJ na Invisible Man ng nung Expo. Ay nung High stakes. high stakes. Oo. Ayun. Love you, RJ. Napatingala sa Ayan. So, ability ni Invisible Man kasi, if he's in a fog token, so meron siya 3, meron siyang +1 defense. So yun pa lang, medyo for leaning towards fatigue na kasi defensive ka maglaro. Plus, marami siyang defenses na magaganda. Lowest niyang defense 2. So, pag nasa fog token siya, 3 yun. So, medyo okay na yun. Kasi ang max value block dati, or medyo average, is 4. So, pwede na yun. You just take 1 damage. Pwede na yun. Okay na yun for you. Meron siyang passes, 4 na pass, plus meron siyang vanish. So, yung vanish, that's a scheme na when you play it, remove Invisible Man sa board, then turn na nakalaban. Pag ginawa mo siya ng first action mo, super pass yun kasi nag-scheme ka na, so you didn't have to take another action on your turn. Parang nag-heal 2 ka na. Na-save mo yung 2 HP mo, basically. Yan, Kaya siya super pass. Yes. May hilwan pa. Ayan. Yes, tama. May hilwan pa. Piso pa. Next naman natin, Sherlock. May 7 pass to. Kasi marami siyang scheme, 7. Meron siyang 4 heals din with Watson for healing, as well as meron siyang 2 cards na pwedeng magpa-draw ng kalaban. Education never ends. Education never ends. Yes. Grabe. Sarap pa-trigger nun, Sherlock. Tapos ang damage mo usually yung galing sa pass niya, confirm suspicion, i-check mo yung hand ng kalaban, kunin yung boost value, discard, then take damage. Grabe Which is yung combo comboed dati. usually with Eliminate the Impossible. Oo. To look at their hand, then choose 1 card to discard. Nagtanggal ka na ng 1 attack, then alam mo pa yung may info ka na, naka-damage ka pa, confirm suspicion. So on your turn, on your part, medyo safe ka. Hindi ka nakabahan. Nag-iisipin mo, just think about it. Like, magkalayo kayo. Nag-eliminate ka. Tinanggal mo yung best card niya. Tapos, nag-confirm ka. Tinanggal mo pa isa niyang best card. Like, dumamage pa. Anong gagawin mo dun? Bad trip eh, no? Wala kang magawa. Hindi kailangan ng zone, hindi kailangan magkatawi. Basta damage lang. Sobrang broken ang combo na yun. Next, Electra. May 20 starting deck siya. So, 20 versus 30, lugi ka ng 10 cards. Pero, yung ability ni Electra, pag namatay siya, first time namatay siya, hindi pa siya talo. So, start of her next turn, resurrect siya. So, 7 HP siya sa umpisa, pero pag na-resurrect na siya, 9 HP na. Then, you will shuffle all your discard piles back into your deck. So, yung 20 na starting deck mo, pag na-recur mo yun ng napakalupit mo, it could be possible 40 cards. So basically, 60 yung 60 yung max na deck count mo versus sa 30 ng kalaban. So sobrang deal yan, no? Plus, yun nga, in defensive, pagka defensive ka Electra, meron siyang 4 na hand. So it can body block for you. Meron siyang Snake Root Clan. Yung defense niya na 1 blue, immediately Electra may swap space with the hand. So imbes na Electra yung madadamage, yung hand na 1 HP lang. So sobrang panalo. Kasi hindi pa katabi, no? So isa pa rin yan, di ba? No, kaya top tier tong mga to, kaya binaban to dapat. Tama mo na yung isa pa. Ito na nga. Pangatlo. Yun pala yun. Hindi pa tayo tapos. Doctor Strange. Yung ability niya, Dark Pact. After each combat, if Doctor Strange played the card, you will deal 1 damage. So medyo off yun kasi nga 1 damage. Pero ibabalik mo kasi sa bottom of your deck, then you will draw a card. So basically, hindi gumalaw yung deck count mo.
Plus, yung kit kasi niya yung maganda, kaya siya naging fatigue. Meron siyang Rings of Ragador for Oy. value attack na any. After combat, pag nanalo ka, if you won, you will heal depending dun sa damage mo. So, if nag-take yung kalaban ng 4, heal yung umattack Heal plus yung 4. adjacent niyang fighter. Ay, Yeah. Ay nako, ang haba Tapos, na listahan. May mist ka pa of Monopur. Yun, two blue, immediately masakit nga. discard your opponent's card. So tanggal na yung para siyang cancel. Then hanap ka ng from the top deck until meron valid Valid. na attack card versatile. Yun yung magiging attack card mo sa kalaban. Medyo So RNG. Wag ka lang malasin. wag ka lang Actually, malasin. shout out kay Lawrence kasi yung Houdini into Strange namin kasi Mist of Manopur niya yung Flourish ni Houdini. Okay, Oo. naging big reveal. Naging big reveal. Ayan. Alam, malas lang. Ay lang, oo. Yun. No, really I'm a doctor. Pass na siya kasi it's a scheme na reveal a card from your hand put it at the top of your deck. So, pass na siya kasi di ka na nag-draw, di ka na ginasyo, tapos nagdagay ka pa ng top Nagdagdag card pa, double nag-plus 1 ka pass. pa sa deck count. Grabe. Meron pa yun, super pass yun eh. Tapos, may heal ka pa kung ilan yung boost value nun. Tingnan mo. Super pass. Meron pang may super Meron pass pang dito. mega pass. Mega Ewan ko na kung ano man Super ano yan Deluxe. pass dito. Super Deluxe Turbo Edition Pass. Ganun. Na nga, Eye of Agamotto. Shuffle your hand into your deck, draw 5 cards, gain 1 action. So, if magkaroon ng chance na may 8 cards ka on your turn, then you play Eye of Agamotto. So, shuffle mo yung 8 cards na yun back into your deck. So, plus 3 ka sa deck count, then draw 5 cards lang. So, sobrang ayoko talaga. Fatigue fighter ako, yes, pero ayoko ginagamit tong tatlong hero. Pero parang on defense naman ni Sherlock tuloy, ni Electra saka ni Strange, hindi naman siya intended gawing ganun. Like si Strange kasi di ba puro blind boost, so parang parang random pull, combo action siya, combo hero siya talaga. Yun yung intention sa kanya na may healing kasi nga Doctor Strange siya. Pero kasi yung Eye of Agamotto pang pang replenish dapat ng hand. mga one card Hindi lang natin explain na maayos tong mga to kaya si Electra din, like maatake dapat si Electra. If you go kasi sa competitive, people will find the most efficient, effective way to play them. So, yun yung nangyari. Na-turn sila sa very degenerate heroes na hindi naman intention ng restoration. Ano sila? Kadiri kasi sila. Kadiri, mas kadiri pa kay GB. Yes. Si GB namamatay pa yun. Lumalapit pa yun minsan pag nahiya. Pero yung Strange, Electra talaga, hindi. Wala, hindi. Wala ka sa buhay mo. Okay, last but not the least, si Daisy. Hindi si Jill. Si Daisy. Si Daisy. Bakit? Napaisip pa, may Daisy hero ba? Wala. Kasi dun sa Jill Daisy na yun, si Daisy yung hero mo eh. Siya hindi yung pamamatay. Kasi meron siyang recur na 6 cards. Pero technically plus 4 lang sa deck count kasi may draw yun. Pero ang nire-recur niya is 3 Jill Trent cards. So kailangan, ang requirement nun, may 3 Jill Trent cards muna sa discard pile bago siya makapag-recur ng full value na recur. What else? Meron siyang U-belt, yung utility belt niya. U-belt? Utility belt. Sorry. Sa Espanya. So yung utility belt, meron siyang upwards to healing of 9. Kasi nga, kung ma-recur nung Daisy scheme, 9 healing. Plus, meron kang infinite healing sa Ultrabiotic Tonic, which is yung ability ni Jill Trent na after combat, if your card's printed value is higher than your opponent's, Jill Trent recovers 1 health. So, yun yung mga example ng mga fatigue fighters na alam ko. Kayo, boys. Baka may additional pa kayong hindi ko na isama. Sila, yes. May favorite mo? Favorite ko, si She-Hulk. Lala ko bigla. Patig yan. Yan yung talagang bahala ka sa buhay mo, magmamanuver ako dito. Pag lumapit ka, binibigay mo initiative talaga eh. Sinabi natin kanina, di ba, yung double maneuver sa fatigue fighter, minsan hindi ideal. Pero si She-Hulk kasi may 20 HP. Yeah. So, mapipilitan lumapit talaga yung kalaban. Double wabi, pag lumapit, babatuhin ka. Babatuhin mo pa. Tapos, 1 less card, so magmakapag-maneuver ulit siya palayo. Oo. Yun. So now, let us proceed to our segment, our Hero of the Day! Okay. So Ace, sino yung Hero of the Day natin? Itong may pakotse yung hero natin na yun. Joke lang. Yung hero natin, Master of Electricity. Isa sa heroes ng Tales to Amaze.
Walang iba kundi si Mr. Nikola Tesla. Let's go! Okay. So, overview muna tayo kay Mr. Tesla himself, no? So, quick intro. Yung ability niya muna. Let's go first sa HP niya. 14 HP. Range hero. Then, move 2. It's a move 2. It's fine. 14 HP. Low average. But at least his range, di ba? Hindi siya katabi agad ng mga melee. Then, ability. Electrical Overflow. Start the game with 1 coil charge. At the end of your turn, charge 1 coil. At the start of your turn, if both coils are charged, deal 1 damage to each opposing fighter adjacent to Tesla and move them up to 1 space. Yes, mandatory effect yung damage. Then, meron siyang 2 coil na tokens. Merong yung 2 sides yun, isang charge, isang hindi. Doon meron siyang currency para siyang Beowulf, Ghost Rider, other cards na may other currency na ini-spend niya yung coils niya to gain some effects sa cards niya. So, if may 2 coils siya, mas malakas yung effect if 2 coils yung i-discharge mo compared sa 1 and compared sa wala. Okay? Let's go sa example ng cards niya. Unang example is yung 7 Hertz. 4 value attack siya. Check lang natin. Then, after combat, you may discharge coils. If 1 lang yung i-discharge mo, you gain 1 action. But if you discard 2 coils, you discharge 2 coils instead, you don't only gain 1 action, you also draw 1 card. So, ganun siya. Parang, if you discharge coil, there's more better effect. If wala, it's like that. Parang, pag 1 Parang coil, blank lang siya. Blank siya. yung Pag attack. 1 coil, good. Pag 2 coils, but wait, there's more. Parang ganun siya. Let's go sa strengths and weaknesses niya first. Russell, ikaw, Tesla God. Hindi ako yun eh. Ayan, Tesla King lang. May nagsabi sa akin, Lord ba? King. Isa doon. May Tesla King daw, may Tesla Lord, may Tesla God. Yung isang strength talaga na kaya ko rin naging main si Tesla dati. Yung 6 discards. Ang laking bagay ng 6 discards na yun. 3 sa X-ray, 3 sa Repulsion Blast. Yep. So, parang for me kasi isa sa pinakamalakas na effect talaga sa unmatch yung discard eh. Kasi diba nga, out value yan, automatic out value eh. Lalo na kung mga key cards ng kalaban yung ma-discard mo, minsan pag na-discard mo tong winning specific card na to, wala na. Winning, sobrang malalang winning ka na. So, 6 yung ganun niya. Tapos po yun, 6 na random. Diba? Yes. Hindi kalaban yung pipili. So, talagang mataas yung RNG, yes, pero laging positive yung effect for Tesla. Lalo na dun sa X-ray, kasi discard siya from deck. So, nakatanggal ka na ng card, nakabawas ka pa ng card sa deck, which gives you an advantage pag umabot na ang fatigue. Yeah. Tapos info pa yun. Dami. Then, pwede pang i-boost. Pwede pang dagdag sa boost sa pwede pang value dagdag sa boost sa X-ray. So, pwedeng extra damage din, di ba? Ang daming ginagawa ng X-ray. So, yun yung isang best strength ni Tesla. Yung discards talaga. Ang dami. Yes. Tapos weakness pala. Weakness, I guess ito nga yung main weakness din ni Tesla. Medyo reliant siya sa coils. Yes. Sobra. So, pag wala siyang coils, napaka-vulnerable niya. Pag Yan 1, okay lang, normal fighter siya. Pero pag wala zero, talagang vulnerable. Wala siyang cancel, di ba? Blank yung niya, yung cards niya. Tama, blank yung cards niya. Walang effects, marami. So, yun yung main weakness niya. Sige. Ako naman, ang strength ni Tesla for me, isa siya sa mga fighters talaga na kayang mag-hyper aggro, pero kaya mag-value. Yes, oo. Ipipivot mo yung gameplay mo depending sa matchup, depende sa board state. Sobrang flexible niya. Kaya mong mag-value, kung yun nga, with Repulsion Blast and X-ray Radiation, kasi discards yun, pwede ka hyper aggro na 7 Hertz gain action, daming gain action. Tapos, fully charged gain action, Death Ray 7 damage. Lastly, Polyphase Ignore offensively. Double coils, no? 3 Double damage. coil, 3 damage. So, confirmed damage na yun. Yun yung maganda sa kanya. Weakness, nabanggit mo naman yung dependent siya sa coil, pero I think pwede ring weak to aggression. Oo. Kasi nga in connection sa sa depending sa coil, if madodouble attack si Tesla, most likely gagamit siya ng coil sa first defense. Kahit So meron, dun sa no? second, kahit double coil siya, gumamit man siya ng 1 coil sa first defense, meaning yung second defense mo, 1 coil lang yung possible niya magamit. Hindi na siya makapag double coil. So Tama.
kunyari, yung nag-poly phase na siya, kumancel na siya on the first Oh, attack. On the next attack, yung X-ray na lang kunyari yung defense mo. wala nang So, boost. defend ka na X-ray, wala ka ng discard na lang yun. Pero, let's say, 6 yung poste ni Bigfoot, 2 Mm. damage ka pa rin. Yeah. Compared sa, maano mo siya ng, Pwedeng wala, no? makapag-discard ka, pwedeng wala. Ayun. So, Yeah. weak siya sa aggression. Kahit hyper-aggression siya. Oo, with Hyper-aggressive fighter din siya. Mm. Pagdating ng strengths and weaknesses sa akin, yung piggyback lang din ako sa sinabi ni Patrick na yung combo turn, meron siyang way para hindi din siya pag nagko-combo kasi siya, di ba, usually maubusan ka ng card. Meron siyang way para lumaban sa hand count, which is yung intense experimentation. Mm. Pagdating sa weakness, wala siyang pass. Yun yung pinaka-problema ko sa kanya. Yes. Which I guess pwede mo namang sabihin na Aggro naman offset siya siya eh. na-offset siya ng being aggro mo and yun discards mo. Ah. Pero pag dumating sa patig talaga kasi, wala kang card, wala Lugi kang ka. pass. True, Ang dami mong, true. yun nga, pag nag-proc ka ng isang beses na full coil na intense experimentation, probably matatalo ka na sa fatigue mat, di ba? Sa fatigue Parang mat. ganun siya, di ba? Tama. Dami yung card draw. That's also a 3 black na hindi sobrang ganda. Like, you probably take a damage besides dun sa draw mo na ayaw mo na pag endgame. So, yun yung problema ko. Since na-explain natin yung strengths and weaknesses niya, check lang din natin yung tier list niya kasi papalit na daw to, balita ko eh. Ito, aggregate tier list to dong as of August 15, 2025 by Taj. Si Tesla, A- siya, above Luke Cage and below Achilles. What do you think of the placement niya sa tier list? Okay lang sa akin to. Marami siyang losing matchups sa mga ibang top tiers. Yep. Mga Bigfoot, Siri, Dini, mga ano yun, sila yung mga nasa A+ eh. GB, even-ish, pero slight GB for me. So parang nandun yung strength niya, pero parang siguro kaya lang siya nasa A- na-compare siya dun sa mga ibang high tier. Lower tier. Parang lower high tier siya. Kaya sakto lang sa akin yung position niya ngayon. Sa'yo, Pat? Same as Russell. Marami rin naman siyang losing matches. Kasi yun nga, hyper-aggression din niya naman kaya. So, okay na yung A siya ngayon, di ba? A-, yes. I think yeah. okay din siya. Hindi kasi nga nag-break din siya eh. Kaya, Dami yan pala. Saka dilaw. Kaya kailangan mo Minsan pa intense experimentation. pinang-attack mo pa yung repulsion minsan sa kinetic for bait, di ba? Uy, kailangan mo yung ibang attack. Kaya nga eh. Minsan, pinang-attack mo nga siya. Ending, wala ka ng wala ka ng defense at all. Kasi versatile. Yun. Sa akin, okay din siya kasi may siya, glaring weakness na ayaw niya ng heavy hitters. Oo. Not only in a way na ayaw niya ng aggro, like, okay, ayaw niya ng aggro, ayaw niya rin ng mga big hitters, like, Achilles. Alice ayaw niya, Achilles. Alice. Highest sprinted niya kasi 4 eh. Pero, he can do a lot of stuff. He can do Sobrang aggro. versatile. Fatigue lang hindi niya kayang gawin, pero may aggro and may value siya, in a way, na pwede siyang manalo out. Yung X-ray and repulsion na gameplay niya na binsan makukuha mo yung keycard. So, meron siyang mga ganun na RNG stuff na pwedeng biglang mag-swing yung game dahil sa dami niyang random discards. So, I guess he's fine there. Let's go with the matchups. Let's start with the ano masasabi mo sa buhay-buhay natin. Buhay-buhay ni Tesla. So, sa matchup ko ngayon, losing si Tesla. So, dapat pa rin siya, positive thinking pa rin, optimistic ka pa rin para kahit losing ka sa matchup, kaya mo yan. So, against siya kay Sinbad, glaring weakness ni Tesla, aggression, which is kayang-kaya ni Sinbad. Yeah. So, pagka na-attack ni Sinbad, the lower the coil, the better for Sinbad. Plus, 3 lang yung cancel niya. Na tatlo lang even though 3 cancels to, pag na-bait mo kasi, masakit. So, 7 yung kailangan mong cancelin sa side ni Tesla. 7+6 max. 7+6, Plus yung discards niya from X-ray or yung repulsion. What if mahuli mo pa yung voyage, edi thank you, sabi ni Sinbad, di ba? Ayun. Binoost mo Then si Sinbad, ang daming draw. Kawawa si Tesla. Parang yun lang naman. Ay, nako, problema. Then Wala siyang kaya mo naman yung offensive package si Tesla eh. Since meron kang force and combo breaker, plus may cancel ka pa, 3 cancel. Yeah. Plus pwede mong i-Pokemon si Porter para no choice siya to polyphase lang. Kaya malulugi talaga siya. Mawawalan siyang defense for Voyage. Simba, kahit shift or commanding para mapakita. Shift pa lang. Shift tatagos lagi.
thank you siya kay kay Porter. Yan lang sa akin. Sa akin, I think inbox matchup to. Even matchup, Tesla versus Golden Bat. How do we start? Kasi ang dami na namin playtest din. Ang dami namin laro ni Russell dito eh. GB ako lagi on Ikaw GB. yung GB. Pero lagi talo. First off, like, pwede mo mapatay si GB if hindi siya careful enough with the combo turn. Kasi yung 4-4-5, 4-4-7, tas gain action, remote, kahit anong mangyari doon. Yung 4 mo lang, ang sakit na niyang kay GB. Kay GB. Kasi puro 2-3. Tapos, ilan lang yung cancel ni GB? First off, 2 lang. You can recur, pero again, kailangan mo agad mahanap muna yung cancel to recur it. Yung 5, meron pa siyang ignore on defense. Offensive, yun, constant aggression yung papatay dito. Actually, kahit magbato, may time nga na magbato ka lang ng full coil lang na, death ray, try mo lang. Death ray, Pag nag-death yan ng roar, sige. Take 4. Take 4. Ganun siyang matchup. Masasabi mo lang na solid defense kay 6 defense lang skirmish yung laughs tapos cancel I mean, on this matchup probably good yung flash of a golden light for combo breaking, pero that's still na take 2 or probably take 3 depende sa kung mamali ka ng meron ka mga bait attacks para mawala yung defenses din ni GB. May remote control ka to get para mahila si GB kasi usually di ba tumatakbo si GB. Sa side naman ni GB, take your time. Hindi ka lalapit masyado kay Tesla. Antay ka opening. You never throw the 5s if full coil, ganong ideas. Lalapit ka lang if okay na yung defenses mo. As GB, you just try to outvalue kasi may vaporize ka with your ability na +2. Kasi nga, di ba, ayaw ni Tesla. Minsan kasi, di ba, pag matake ka as last action kay GB, minsan aatake agad. May mga times na umaatake, minsan ka agad yung Tesla. You can use roar. Also, baka agad ako kung bakit sobrang importante ng skirmish and flash of golden light sa defensive. Pwede kang lumapit, pwede mong ilapit si Tesla sa'yo or lumapit ka kay Tesla, flash of golden light. Yeah, you take 2 damage or from the hurts or like 3 damage or even 5 damage sa death rate. Pero once kasi na okay na yon, wala siyang coil, let's say 1 coil, you can double attack him. If you attack with a 5 and a 2. Dalawang super strength, no? walang ignore siya. So, take 6 minimum. Best case scenario na yun kay Tesla. Value, I think you go value here on this match as GB. Then, as Tesla, you go aggro. Kasi hindi mo... Mas aggro ka. Yeah, mas aggro ka. Nandun pa rin yung value gameplay, mas aggro ka lang kaysa kay GB. So, yun, even matchup. So, nung tayo sa winning matchup, yung napili kong matchup ngayon ay against Sun Wukong. So, pareho silang value fighters. So, dito pumapasok yung maraming depende, di ba? So, pagandahan kayo ng value ng cards. Pero kasi si Tesla, kaya lamang siya dito sa matchup na to. Lightning Storm. Isa yan. Yes. Wow. Gumaganda yung card na yun. Dependent yung Lightning Storm sa mga matchups So, sa mga Wukong yan. Heavy. So, sa Wukong kasi, kaya maganda yung kaya maganda yung Lightning Storm. Si Wukong kasi, walang feint, walang cancel. Kaya lahat ng effects ni Tesla, kung gusto niyang ma-trigger, kaya nang ma-trigger. Especially yun nga, Lightning Storm, combo mo pa with remote control, di ba? So, kung may 3 clone si Wukong, nag-take 3 siya mag-isa. So, kung Lightning Storm ka pa, papatayin mo lahat ng clones, tapos may take 1 pa si Wukong or take 2. So, parang isang card mo, take 5 yung naging parang take 5 yung nangyari, or isip mo pa, pwedeng 3 attacks pa dun sa isa-isang clone, di ba? Ang dami niyang ginawa. Sobrang outvalued agad si Wukong doon. Tapos, yung value din kasi ni Wukong, nakukuha niya sa Rui Jingo, double attack, diba? Or Oxform, Taunting Laughter, mga ganun. Unang-una may Polyphase si Tesla, 3. So, cancel lang kahit hindi ignore value, okay lang. Tapos, yung Oxform, 7, na pwedeng i-boost ng kalaban, di ba? Si Tesla may mga boost 4. Death 4, no? Boost 4. Kaya mo i-full block yung Oxform. Hindi ka mag-death ray nga dito Hindi mo kailangan mag-death ray sa matchup na to. Kasi pa to. Kaya hindi mo tama, buti na bring up mo yun. Hindi mo kailangan mag-death ray dito kasi yung blues ni Wukong, Golden Chainmail, tsaka Bewilderment, di ba? Ignore full. Tapos yung Golden Chainmail, turn. So yung death ray mo, wala, babalik, sasaktan ka lang, di ba? Pwede mo pa rin gamitin, tapos hindi mo naman kailangan i-discharge Kasi may mga 2 defenses si Wukong Pero hindi mo
kailangan sa Kailangan matchup. tuwing Okay Kaya siya, mas hindi better mo siya to kailangan. discard to boost Sa for Oxform. Oxform or even Tortoise. Oo, even Tortoise, di ba? Pero yun yung main reasons kung bakit lamang si Tessa sa matchup na yun. Walang cancel si Wukong Oo, na sidekick heavy, di ba? So, controlled mo kung ano yung mangyayari sa mga interactions din. So, Tapos, choice mo pa yun eh. yung double coil effect na ability ni Tesla. Minsan lang siya ma-trigger, pero kay Wukong, 'di ba? Pag umatak yung clone, tas ang defense mo kunyari, intense experimentation, pero hindi mo kailangan mag-draw. So hindi mo iti-trigger, libreng patay dun sa clone, libreng damage. So parang yun nga. Few cards lang din naman kasi magfo-force ng coil kay Actually Tesla. marami rin, pero Jingo Bang and Oxford. Jingo Bang yung maganda. Kasi, Jingo Bang yung isa, tapos yung isa ay Taunting Laughter sana kasi 2 cards mawala. Yung Infinite Strikes din okay lang. Okay lang. Di masyado masakit eh. Kasi Tanggapin mo maglalayo-layo yung Maglalayo sila eh. Pero yun, kasi babalik tayo dun sa Lightning Storm. Pag Jingo Bang kasi, wala nang double attack pag tinrigger mo Lightning Storm. Infinite Strikes din, may extra action pero wala ka naman clone kasi namatay. So Lightning Storm key sa matchup. Mulligan for it. May question ako doon. Like, being Tesla Lord, di ka pala Tesla Guard. Sorry. Tesla boy. Lahat ba ng Faintless heroes, like, solid si Tesla? Sino ba yung mga prominent na Faintless? Yenenga, Wukong, Yennefer. Pwede. Leshen. Oo, parang oo. Kasi isa nga sa main weakness sa Tesla, cancels eh. Para ang siyang dami red niyang Oo. Kung walang cancel ng kalaban, talagang madidictate mo kailan mag-trigger abilities mo. So may automatic 3/7 ka. Yung X-ray mo, offensive din minsan sa mga ganong matchup. Wala nang pake yun eh. Papatayin mo yung kalaban mo most of the... Tapos yun nga, kasi nadadali kasi si Tesla minsan, pag kunyari magkikinetic ka, or mag-full charge ka sana gamit yung AC, pero na-cancel, di ba? So minsan sira na yung plan mo. Yeah. Pag Actually, walang ikaw control mo. Actually, may counter-argument ako doon sa cancel. May naisip pala ako. What about T-Rex? Si T-Rex, actually, advantage si T-Rex dahil aggro nga. Relentless aggression yun eh. Na-weakness si Tesla. Pero kaya ni Tesla. Hindi siya heavily losing. Kaya. Slight losing lang siya. Even yun, di ba? 40-ish. Depende sa map. Yung map kasi. 40-ish lang si Tesla doon. T-Rex favored siya. Natry ko siya kay Robert Dose, Raptor Paddock yung deck nun. Kasi doon, ang sakit ng, ano to? Kasi wala rin cancel si T-Rex, di ba? So kaya mo talagang patagusin yung damage mo. Namamatay yung T-Rex doon. Hindi umabot. Kailangan mo yung intense experimentation sa matchup nun. Naman. Patayan yung matchup na yun. Pero nakita ko nang tumakbo si T-Rex dyan. T-Rex Tesla. Si Madam Direct Editor natin. Pinagod yung Tesla sa Buffy map. Yung tawag dun? Bronze? Sunnydale? Hindi, Sunnydale. Pinagod niya yung Tesla. Habol siya. Nanalo siya dahil dun. Pinagod niya. Nawalan ng attack cards yung Tesla. Wow! Legit. Pinamboost niya kasi. Pero dapat patayan. Siguro patayan kasi tinatry ko yata i-value si Robert. Like X-ray defensive tapos repulsion. Pwede okay lang yung X-ray defensive. Pero offensive repulsion. Like tinutulak ko siya palayo. Palayo. Tapos discard 1 pa. Pero nag-break yata ako nun. Ingat lang yung Tesla sa terrifying roar nun. Kasi ranged pa rin yung T-Rex. Baka makalimutan. Saka isang lang yun. Usually, pag ganun, repulse na lang yun kasi magka-zone kayo. So, okay. I think okay na tayo sa discussion natin sa Hero of the Day kay Tesla. I-wrap up na lang natin siya. I guess we can agree na si Tesla is a hybrid between a value and a aggro fighter, right? Yeah. Because yung kit niya kasi kayang i-support yung both. Pero he's never a fatigue fighter. Umaabot siya ng fatigue, yes. Pero hindi fatigue gameplay. Pero hindi ka lugi ka lagi most of the time sa combo fighter with a value game. Gawin siya. Yes. Okay. Next naman natin for our current and recent events. So there are plenty of tournaments pa rin for us. And we have walk updates. So, last week, natapos yung walk group stage. So, congratulations nga dun sa mga nakapasok sa bracket stage. So, congrats kay RJ Toast, kay Heinz, Blood Tier, kay Cookie, si Alphon,
kay Beefsteak, si Russell, and Uy! kay Yoiba, Let's go! si Andrew. So, Oo yung nga. itong mga binanggit ko, ito yung mga first place dun sa respective groups nila. So, they are automatic na sila sa top 64 ng walk natin. So, may libre silang first round. First So, round. okay na sila. Congrats. Congrats, congrats. Actually, Ako, ako sana dapat andito kaso nag-choke ako pero ayun lang naman. Nadapa. Sa Dapa season. talaga eh. at least at unang mukha mga dakilang second and third seed lang, yung mga barely made it lang Pasok sa top 96. 96. 96. Ganun na yun. Okay na yun. Minimum. Polski, Papa Paul, then Spectrum 514, Sir Mark, Sir Manu, nag-iisang virus, no? Si Matt. Tapos ano pa, hindi lang yan, nandiyan pa si Tony Starks. Oo, may Cliff. siya. Congrats. Buti nakabot ka. Chocolata, kilala mo Alex. ba yung sarili mo? Hindi niya mahanap yung sarili niya sa list. So, walang malaman, Alex. Hindi Alex. Lala. Hindi Alex in-register mo, Chocolata. Siyempre, our very own. Nandiyan din si Ace, si Switch, tsaka si Patrick, Coral. Siyempre, nandiyan tayo lahat. Woo! Hindi ka naman to. Salamat. So, next naman natin. Next natin sa mga tourneys, sa mga current and recent events is yung Resto 2V. Unfortunately guys, mag-start na siya this week. So, sa mga hindi nakahanap, pasensya na. Ligawan nyo si Russell daw next time. Ako din pala, naghahanap ako kasi nag-semi-retire na yung partner ko. Ganun talaga buhay. Di mo lang may kwento dyan si Russell tungkol sa ligaw, sa 2v2. Ay, kala ko sa saan? Panliligaw. Sige, Wala kasi binastad ako nung una kong nilagawan dyan. parang i-complete. Sino yun, Kailangan Patrick? binastad. Sino yun? Ako. Committed na po ako. Binasad ko si Russell eh. Sabi ko, ayoko sa'yo. Ayun, naghanap ng bagong partner kaagad. Nakahanap ako ng pangmatagalang partner. Oo. So, sa mga sasali dyan, good luck. Go Philippines pa rin syempre. Di ba? Yes. Ano natin, invade na natin yan. Tayo lang ini-invade. Mag-invade din tayo, di ba? Puro Tagalog na yung magsasalita. Next, meron tayong partnership na ng Roadshow and GL. So, meron silang weekly tournaments, no? Para dun sa parang league championship thing. So, dun parang may qualifiers. Magkakolect ka ng points dun sa mga weekly tournaments. Parang multiple nga ata per week eh. Hindi ako sure. Basta check nyo yung page nila for more details. Sa mga mga usual weeklies natin, continuous yung mga yan. So, pa rin yung mga yan. Laro-laro lang kayo. Laro lang. Hanap lang kayo. Meron yan sa announcements. I-check nyo sa announcements sa community chat ng Unmatched PH. Yeah. It will be there. Yan. So that's it guys for our episode. So once again, I'm Pat. I'm Ace. And I'm Russell. And always remember na hindi definitive ang tier list. Kailangan yan ng intense experimentation. Ah, yeah.